Lukas 15. Ang nawawalang tupa. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Kaya nagreklamo ang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa parang at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya nyo itong papasanin pa uwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi mangangailangang magsisi. Ang nawawalang salaping pilak. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ang naglayas na anak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng winana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paan niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinapataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita, kaya nagsimula silang nagdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron dito? Sumagot ang utusan, Dumating ang kapatid niyo at ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang maghanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakaiusapang pumasok.
Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, at kailanman na hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Lucas 16. Ang tusong katiwala. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya. May isang mayaman na may katiwala at nakarating sa kanya na nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, "Ano ba ang naririnig kong ito tungkol sa iyo? Kwentahin nga natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo dahil aalisin na kita bilang katiwala." Naisip ng katiwala, "Ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanin ang mabibigat na trabaho tulad ng paghuhukay at nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na, gagawa ko ng paraan para tanggapin ako ng mga tao at sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko." Isa-isa niyang pinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa amo ko?" Sumagot siya, 100 banga ng langis ng olibo. "Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong 50 na lang ang utang mo," sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa, "At ikaw magkano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 sako ng trigo. "Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong 80 na lang ang utang mo," sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ito dahil kumilos siya ng may karunungan, sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa walang hanggang tahanan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang iba pang mga itinuro ni Jesus. Nang marinig iyon ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus dahil mahal nila ang salapi nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos ang mga nasa puso ninyo. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kinasusuklaman ng Diyos." Bago pa dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nang dumating si Juan, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At marami ang nagpupumilit na maging sakop nito. Hindi ibig sabihin ay wala ng kabuluhan ng kautusan, dahil mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa mawala ng kabuluhan ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ang lalaking humiwalay sa asawa niya at mag-asawa ng iba ay nangangalo niya, at ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya rin.
ang mayaman at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pinto ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo nga po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko parang lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po, Amang Abraham, pero kung may patay na mabubuhay na pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." 17 Kapitulo. Mga dahilan ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung magsisi siya ay patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang ihingi ng tawad sa iyo ay patawarin mo." Tungkol sa pananampalataya, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabunot ka at malipat sa dagat, at susundin kayo." Ang tungkulin ng alipin. Sinabi pa ni Jesus, halimbawa may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, "Halika na, maupo ka at kumain"? Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo, "Magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan, at pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko." Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga inuutos sa inyo, sabihin ninyo, "Mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang tungkulin namin." Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat.
Tumayo lang siya sa malayo at sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad sila, gumaling sila sa kanilang sakit. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. "Isa siyang Samaritano," sinabi ni Jesus. "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo?" Sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo." Ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, "Hindi makikita ng mga tao ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos, kaya walang makapagsasabi, 'Dito maghahari ang Diyos,' o 'Doon siya maghahari,' dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang, pero hindi pa yun mangyayari. May mga magsasabi sa inyo, 'Naroon siya,' o 'Nandito siya.' Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik ng tulad ng kidlat na lumiliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito." Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ang mga tao noon ay walang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagnenegosyo at nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodoma. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodoma. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may 2 natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa 2 babaeng magkasamang naggigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kapag may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ng isa. Tinanong siya ng mga tagasunod niya, Saan po ito mangyayari, Panginoon?" Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan, "Kung saan may bangkay, doon naguumpukan ang mga buwitre."